Ang tunay na kayamanan. Noong unang panahon, sa isang mahiwagang nayon, may nakatirang isang aso na nagngangalang Coco. Si Coco ay hindi katulad ng ibang mga aso. Siya ay may ilong para sa pakikipagsapalaran at isang pusong puno ng kuryusidad. Araw-araw, si Coco ay naglalakbay sa kalapit na mahiwagang kagubatan, naghahanap ng mga bago at kapanapanabik na bagay. Ang kanyang mga amo, ang may mabubuting puso na pamilya Smith, ay madalas nag-aalala para sa kanya, ngunit pinagkakatiwalaan nila ang mga likas na kakayahan ni Coco at ang kanyang talento sa paghahanap ng daan pauwi. Isang maaraw na umaga, nagising si Coco na may ekstrang galaw sa kanyang buntot. Narinig niya ang mga bulong mula sa mga hayop sa kagubatan tungkol sa isang nakatagong kayamanan na inilibing sa gitna ng mahiwagang kagubatan. Suot ang kanyang maaasahang pulang bandana sa kanyang liig. Nagsimula si Coco sa kanyang pinakamalaking pakikipagsapalaran. Habang naglalakbay si Coco sa kagubatan, nakatagpo siya ng isang matalinong matandang kwago na nagngangalang Alpha. Si Alpha ay nakaupo sa mataas na sanga at tinitingnan si Coco na may matalinong tingin. "Saan ka pupunta, batang Coco?" tanong ni Alpha. "Ako'y nasa isang misyon upang hanapin ang nakatagong kayamanan," tahol ni Coco. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Tumango si Alpha nang may pagkaalam. "Mag-ingat, batang aso. Ang daan patungo sa kayamanan ay puno ng hamon. Ngunit tandaan, ang pinakamalaking kayamanan ay madalas hindi kung ano ang iyong inaasahan." Hindi nagpatinag, nagpasalamat si Coco kay Alpha at nagpatuloy sa kanyang lakad. Tumawid siya sa bumubulusok na batis, tumalon sa mga natumbang kahoy, at sumuot sa makakapal na mga palumpong. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang pilyong squirrel na nagngangalang Racer na sinubukang lokohin siya na habulin ang kanyang sariling buntot. Ngunit si Coco, na laging matalino, ay nakita ang mga kalokohan ni Racer at nagpatuloy. Sa wakas, habang ang araw ay nagsisimulang lumubog, nagpapalabas ng mahabang anino sa kagubatan, dumating si Coco sa pintuan ng isang nakatagong kuweba. Ang kuweba ay madilim at nakakatakot, ngunit nakita ni Coco ang isang mahina na kislap sa loob. Dala ang kanyang tapang, pumasok siya sa kuweba, ang kanyang ilong ay kumikibot sa pananabik. Habang naglalakbay si Coco papaloob, natagpuan niya ang isang kakaibang tanawin. Sa halip na isang bowl na puno ng ginto at hiyas, nakita niya ang isang grupo ng mga hayop na nakapalibot sa isang maliit, kumikislap na bagay. Nandoon si Alpha, isang kwago, si Racer, isang squirrel, at pati na rin si Mr. Pepper, ang masungit na matandang pusa mula sa nayon. Lahat sila ay nanonood sa isang maliit at kumikislap na alitaptap. Ang alitaptap, na nagngangalang Glimmer, ay tumingin kay Coco at nagsalita sa isang maliit at kumikislap na boses. "Coco, pinatunayan mo ang iyong sarili na matapang at mapamaraan ka. Ngunit ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o hiyas. Ito ay ang mga kaibigan na iyong nakakamit at ang mga tungkulin na iyong tinutupad." Iniling ni Coco ang kanyang ulo sa pagkalito. "Mga tungkulin?" Tumango si Glimmer. "Coco, habang ikaw ay nasa iyong pakikipagsapalaran, ang pamilya Smith ay nag-aalala ng husto tungkol sa iyo. Mahal ka nila ng labis at umaasa sila na ikaw ay ligtas at maayos. Ang iyong pinakamalaking tungkulin ay sa kanila." Bumaba ang mga tainga ni Coco habang naisip niya kung gaano kalungkot ang kanyang pamilya. Sobrang nabighani siya sa kanyang misyon at nakalimutan niya ang mga tao na nagmamalasakit sa kanya. May bigat man sa kanyang puso, ngunit may bago siyang natutunan. Nagpasalamat si Coco kay Glimmer at sa kanyang mga bagong kaibigan at nagmadali pa uwi. Habang papalapit si Coco sa bahay ng pamilya Smith, nakita niya ang mag-asawang Smith na nakatayo sa beranda, ang kanilang mga mukha ay nag-aalala. Nang makita nila si Coco, tumakbo sila sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. "Oh, Coco, sobrang nag-aalala kami sa iyo," iyak ni Ginang Smith, may mga luha ng kaluwagan sa kanyang mga mata. Dinilaan ni Coco ang kanilang mga mukha, ang kanyang buntot ay mabilis na kumakawag. Natutunan niya ang isang mahalagang aral,
ang mga pakikipagsapalaran ay masaya, ngunit may tungkulin siya sa mga nagmamalasakit sa kanya. Mula sa araw na iyon, si Coco ay patuloy pa rin sa kanyang mga pakikipagsapalaran, ngunit palagi siyang umuuwi sa tamang oras at sinasabi sa pamilya Smith kung saan siya pupunta. Naisip niya na ang pagiging responsable at maalalahanin ay isang kayamanan na higit pa sa anumang nakatago sa kagubatan. Habang mahalaga na sundin ang iyong mga pangarap at maghanap ng mga bagong pakikipagsapalaran, huwag kalimutan na may mga tungkulin ka sa mga nagmamahal sa iyo.